ako'y bumili ng ulam. Ari, oh. Aking lulutuin ngayon. So, yun. Tanghalian. Makakapagluto na naman ng tanghalian. Ari na may hinugasan ko na kanina. Ay, ilalaga lang yan. Para may sabaw. Isang lutuan. Nakakapagod din yung pagkaan. Yan, nilagyan ko na ng bawang, sibuyas, paminta. Tsaka mamaya, lalagyan ko na lang ng patis. Para mas masarap. Mas masarap kasi ang patis sa nilaga kaysa sa asin. Antayin na lang nating kumulo tapos maluto. Saka ko ilalagay naman yung dahon ng pechay. Pechay talaga yung nakasanayan namin ilagay sa nilaga. Parang mas masarap kasi pag pechay. Nakalimutan ko kasi dapat hindi ko muna nilagyan ng paminta nung hindi pa na unang kulo. Pero nilagyan ko rin siya ng mga buo-buong paminta, oh. Tapos ito yung pechay na ilalagay ko doon sa nilaga. 3 sili. 3 sili ilalagay ko. Ating ilalagay. Ito na may ilalagay na natin yung pag kumulo ng isa, papatayin ko na yung apoy para hindi na o-overcook yung gulay. Yung ganito lang, simpleng lang namin, luto-luto. Simpleng lutong ulam lang, basta may pang-ulam. Hindi na para anuhan pa. Lagyan pa ng kung ano-ano. Dahil budget nga ang ating pang-ulam. Ayan. At least, may sabaw na, may ulam pa. Kaysa ipiprito ko lang yung ulam. Minsan, ganun, piniprito ko. Pero pagka wala akong gulay, ganito na lang ginagawa ko. Nilalaga ko na lang o kaya sinigang. Tikman natin. Sarap na. Kaya ako nilalagyan ng sili para yung lasa ng sili niya lumasa dun sa sabaw. Parang hindi naman gaano malansa yung hindi naman tumalansa dahil ulam na baboy, kaya lang iba pa rin pag may sili. Sarap. Tapos ang sausawan ko nito mamaya, mas gusto ko kasi yung toyo at kalamansi dito kaysa sa patis. Pag yung sa sausawan. May ulam na. Pagka kasi ipiprito pa yung ulam, magugulay ka pa rin, doble-doble na yung gagawin. Kaya minsan lang minsan piprito pag talagang sinipag-sipag. Ngayon, tinatamad. Mag-isa lang ako dito sa bahay. Nakakatamad kumilos pag wala ka rin namang kausap dito, eh. Tatakpan ko na rin naman yan. Ayan ay luto na. Pwede na, nakulo na. Para mamaya pag kumain kami, hindi lubsak yung gulay. Kaya papatayin ko na. Tapos na. Nagsaing na rin ako. Malapit na rin yan maluto. Ba't may yan. Nakakalimutan ko pala patayin ng ilaw. Mas malamig kasi dito. Sa sala ng inay. Madilim lang. Mga sarado kasi yung Ay, nako. Ang hirap din pag mag-isa. Kakabagot. Kakainit. Ay, i-charge na aking cellphone at talagang lobat na. Diyos ko, ang init. Buksan ko palang pinto. Ang init na naman, Naman na.
Kaya nga, ang init na naman. Yung aking hipag, nag-ano ng kanyang sinampay. Yan, mag-isa lang ako din ngayon. Nakakainip ang mag-isa lang kasi ang mga bata napasok. Yung aking si Makulit, napasok din. Pero mga 11:30, labas na yun. Mamaya mga 12, nandito na yun. Grabe ang init ay sa labas. Iba-iba dito kasi may napasok na hangin. Doon sa amin sa kusina ay talaga naman. Kaya lang minsan ako lagi nakatambay doon. Siyempre nagluluto ako tsaka nandun yung pagkain nasa kusina. Kaya doon lagi nakatambay. Ay ko. Mamaya saka uli doon pupunta pag kakain na. Dito muna ako tambay-tambay. Mas mahangin-hangin dito kumpara doon sa amin sa kusina. Mababa kasi yung bubong. Dito mababa din naman. Pero, at least may mga bintana na pag binuksan mo, napasok ang hangin. Yan, dyan sa isang bintana niya napasok ang hangin. Ayan o, yan. Diyan yung bintanang yan. Yun ang labas.